Okay, yan mga sir, meron sa ating nilang air blade sinakay sa sasakyan. At bigla na lang daw itong nag-stop. At hindi na mapaandar. Kaya medyo umuulan kasi kaya hindi kami makapunta ron. Sugurin nyo na, kapiling. Sugurin nyo na. Magpayo kayo sa ulo. Pagkatanggal ng tali, ligo na lang mamaya. Baba natin, tapos i-check natin mga sir kung anong problema niyan. Yan, tinatanggal yung tali, tapos bababa natin yung makina. Ay, yung makina, yung motor pala. Baka magkasakit ka, kapiling. Bakit? Maraming paa sa palengke. Akyat ka sa taas. Akyat ka sa taas. Ito lang lagi sa ito nagbitak. Nakalat yung nila. Nakalak. Sanday. Dadahan para di masira yung araro. Baba ka na, Pandoy. Ay, atak pa, atak. Baba, puwet. Tapos, buhat sa harap. Okay. Okay, pasok na natin yung air blade para ma-check natin kung ano yung problema niya. Yan, para nilalabas na rin itong click. Tignan natin kung ano yung naging dahilan nito kung bakit ayaw umandar. Okay. Walang tunog yung fuel pump. Fuel pump ba? Dito mga sila kapag ganito wala namang naka-indicate na check engine dito. Ang kilometer lang nito mga sir nasa 23,193. Patsitswil na rin yan. At ayan. Walang tumutunog dito sa part dito na andito yung fuel tank natin. Andyan din yung fuel pump na kapag ino-on natin yung ignition dapat tumutunog yung fuel pump o di kaya may nararamdaman kayong fuel pump. Ngayon try natin redondo. Ayan, puro na lang siya redondo ng redondo. Pero dito hindi muna tayo magpapalit ng parts o magpapabili ng parts. Gagawin natin, i-troubleshoot muna natin. Meron din akong na-encounter na ganito at naging problema nito nasa susian din ang problema. Pero check muna natin, titignan muna natin yung fuel pump nya, magtitest tayo doon kung merong ilaw doon sa mismong accessories wire nung sakit ng fuel pump. Okay, gagawin natin, tatanggalin natin yung upuan bago tayo pumunta sa susian. Dito muna tayo sa may part ng upuan. Check natin yung frequency nung ating kung mayroon siyang lumalabas na power doon sa sakit ng natin fuel pump. Test light natin. Tanggalin muna natin ito. Okay, yan. Tanggalin natin yung yan. Meron. Pandray mo. Tumutunog. Yan. Tapos, tara lang. Tanggalin natin to kung malakas yung kanyang tanggalin mo to yung blue. Iangat mo lang ha. Dito na. Sabihan na.
Ito yung panungkit. Yan, tanggalan natin. Tapos, i-on natin. Tingnan natin kung malakas yung, ayan. Malakas naman yung buga niya. Ibig sabihin, okay yung ating fuel pump. Isusunod naman natin i-check yung kuryente. Check mo tuloy yung kuryente kung may kuryente lumalabas. Tanggal lang. Sige, isak pasok mo. Nukot na pala yun. Wala pa rin. Buksan mo na kung may kuryente. Kasi minsan nasa ignition coil yan. Kaya yung mandar. Minsan nasa spark plug. Tanggalin mo yung spark plug top. Para ma-check kung may kuryente lumalabas. Kapag walang kuryente lumalabas, maaaring nasa ignition coil, maaaring sa wire. Yung sa pinaka-trigger ng wire ng ignition coil. Isa rin po yan kung bakit ayaw umandar. Okay, tanggalan natin. Ito na lang. Nga. Okay. Yan, tingnan natin kung may kuryenteng. Okay, walang kuryente. Pa. Yan. Okay, walang kuryente. Ngayon, ang gagawin natin para matrace natin to kung ignition coil ba yung problema niya o hindi. Gagamit tayo ng test light. Kung ano yung test light? Gagamit tayo ng test light para matrace natin kung ignition coil ba yung problema nito or yung wire lang. Yan, ilagay natin dyan. I-on mo yan, tol. Test light natin. I-trigger mo. Hop. Okay. Walang wala itong kuan. Yan, walang connection to. Malamang sa malamang ito may problema. Itong ground na to, ibig sabihin, magtatanggal tayo ng flarings, baka may nangat-ngat na daga. Tatanggalin natin yung side dyan sa may pinakagilid dyan. Ito na mga sir, bahay nakakalas natin yung upuan. Tapos flarings dito sa may part ng ng ECU at sa harap. Dahil gawa kasi ng nag-check tayo ng wiring. Kasi ganoon talaga po mga sir, kapag once na walang kuryente, wala naman check engine. Kapag ganyan po na walang check engine, ititis light yung itong itim na to, kapag once na walang supply to, hindi po yan talaga magkakaroon ng check engine. Pero kapag ito naman ng chinik nyo yan, kapag ito naman yung chinik nyo, itong kulay na yan, na yellow, may guhit na may green, kapag yan ng walang connection, matik po yan mga sir na magkakaroon siya ng check engine. Yan, dito wala siyang check engine. Kaya kaya tinanggal natin dito dahil kapag ganyan na wiring, talagang chine-check natin talaga rito. Minsan din kasi mga sir, yan, umaangat yung daga, nginaangat-ngat dito sa part na to. Pero ang nangyari dito sa part ng sa may tangke, ito yung wiring harness nya. Dito karamihan lagi na may problema. Ayan, putol. Tapos papansin nyo yung yan, nagpulbos yung wire. Kasi yan mga sir kung bakit hindi na siya umaandar. Tapos nagkaroon na siya ng check, hindi siya nagkaroon ng check engine. Yan, naputol. Kapag ganyan kasi ito, nadugtong na, siguro hindi maganda yung wire na ginamit at napupundo ng tubig, kaya nagkaroon siya ng corrosion na nagpulbos. Ito yung mga pinakapangit ngayon sa mga wire ngayon, na kapag nababad sa basa, sa baha,
o di kaya sa, ano, sa tubig nagkukorosyon yung wire, nag-aabo. Yan, kaya hindi siya umaandar. Kaya ngayon dudugtungan natin to para mapaandar natin. Ayan, itong wire na to, ito yung papunta dito. Yan, ito yung wire na yan, papunta yan dito. Kaya natanggal yung isang wire, kaya wala siyang supply ng kuryente papuntang ignition coil. Kaya ngayon dudugtungan natin ng wire, yung magandang wire naman na yung gagamitin natin para kung sakali hindi na siya magkakaroon ng corrosion. Okay, dugtungan natin to. Pag dudugtungin natin to, yung mga sira, yung pulbos. Magkaroon siya ng pulbos. Yan, kaya pag dudugtungin natin, gamit tayo ng yung wire na makapal para hindi na siya magka-corrosion. Yan, dugtungan natin to patungo dito. Tama sir, napagdugtungan natin yung wire, tapos ngayon titesting naman natin paandarin. Check natin kung aandar na siya. Basta pinaka-importante, tumutunog yung fuel pump, kasi isa rin fuel sa mga isa na hindi umaandar yung motor pero wala siyang check engine. Okay, ayan, umandar na kasi nagkaroon na siya ng supply ng kuryente dito sa part na to. Kumbaga nagkaroon na siya ng kaya umandar na siya ngayon. Yan, dahil lang yung nandito na nag-corrosion. Isa rin po yung mga sala sa problema niya, the air blade. Isa na yung ignition coil, isa na yung nandito, at isa na rin yung gustong-gusto ng daga, yung ngat-ngatin dito. Kaya napaka-importante na yung cover na yan nakakuan. Kaso nga lang kapag ginat-ngat talaga ng daga yan, o ginusto ng daga ng ngat-ngatin niya, talagang mapuputol yan. Kaso nga lang si air blade, napakahirap magkalas ng flarings dito, kaya napaka-importante nga dahan-dahanin. Di bali matagal, at least sure ball naman na mapapaandar ninyo. Ba, matas na, huwag kasi mamuwi. Yan, mandar na. Bali, ibabalik na lang natin yung kanyang flarings para makauwi na rin si sir. Yung naging problema dito, yun nandito lang. Pero isa rin yung sa ignition coil mga sara, naka-troubleshoot na rin ako niyan, ignition coil. Maandar siya, katos namamatay. Tapos hirap mo na siyang paandarin. Isa na rin yung sa ignition coil. Kumbaga yung kanina na dinayagnos natin, may power kabilaan. Tapos nung inulit natin ulit, kasi napagbintangan na si ignition coil na walang kuryente, pero nung tinislight meron. Nung tinislight ko ulit, ayun, parang humihina. Kaya sabi ko, andito na sa wiring ang may problema, kaya nakalas yung kanyang flarings. Kaya ito, babalutan na natin ng electrical tape. Basta kung sakaling ganoon yung problema ng motor niyo mga sir, huwag muna kayo kagad bibili ng parts. Baka mamaya yung parts na binili ninyo hindi nyo magamit. At alam niyo naman, medyo may kamahalan yung parts ni air blade. Tapos dito may gagawin pa kami dito mga sir, yung kanyang fuel tank. Yan. Kapag kaganyan, matik po yan na kinakalawang na yung tanker niyan. Dahil na nabaklas na rin lang, lubos-lubosin na natin kasi may isa akong customer na ginawa namin ng ganyan. At may kunting pang leak. Gawa po kasi ng sobrang kalawang po talaga nung kanyang tangke. Ngayon kapag once na niliha ko ng niliha at sobrang sa liha naman, maaaring mabutas to, maaaring mabutas. Baka sa kakantay ni sir, maabala siya kasi papahinang pa, tulad dun sa naging una kong video na ganito na nabutas yung kaya iniiwasan namin yung talaga makasira. Yan, may kunting linkage daw, sabi ko ibalik naman siya, biling naman umaksip ng problema or back job, wala na silang babayaran pag ganun. Ewan ko lang kung ibabalik niya o hindi. Kaya ito, napakahirap ng mga sara, kaya dapat up to date natin pinapalitan to. Ito makikita nyo, may papapasin po sa inyo mamaya kapag ka nakalas na.
balutan ko muna ito ng electrical tape. Iayos natin yung mga dapat iayos, hindi ingat natin. Check na natin yung mga wire, yung mga may mga wire pa na nangat-ngat na daga, sample yung mga ganito. Yan, i-check na rin natin yan. Sumangot ka. Balutan ko muna ng electrical tape to, tapos sunod natin to. After ito, ayan, balik natin yung kaha. Ito naman. Ayan, natanggal natin yung lock dito niyan. Tapos ito yung nangyari doon sa isa na ginawa ko. Papansin niyo yung kapal ng kalawang. Yan, kapal ng kalawang. Kung mapapansin niyo yung kalawang na yan, totally uubusin niya tong tangke, yung labi ng tangke. Kapag once na kalawang na yan at sinagad mo sa liha, ninipis na yung tangke, maaaring mabutas na yan. Kaya ito yung pinakamahirap. Ito yung pinakamahirap ng part ng mekaniko. Dahil sa kanya ang sisi kung sakali. Yan. Kaya ang gagawin natin dyan, siguro yung o-ring, palilitin natin para maglapat. Hindi naman po maglilik yun kasi may mga o-ring naman talaga na mas maliit sa stock. Tanggalin mo nga. Yan, tanggalin natin. Kaso nga lang papasok yung kalawang yan doon sa loob. Kaya lilinisan talaga yung tangke. Pero yung ito, pwede naman tanggalin yung tangke. Mas maganda siguro tanggalin mo na lang to. Dahil nakabukas naman na. Tanggalin mo yung tangke. Para hindi ka na mahirapan dyan. Yan, tanggalin natin yung tangke. Kasi madali na lang dahil nakakas naman na. Kita na yung apat na tornilyo. Ito na yung tangke niya mga son, natanggal na natin. Ganito lang kalaki yung tangke ng air blade. Yan, ganyan yung kalaki yung tangke ng air blade. Yan, tanggal na. Kita nyo yung kapal ng kalawang. Yan, sobrang kalawang. Kaya napakahirap talaga sa part ng mekaniko nakapaggaganito yung kalawang. Diskarte talaga. Kaso nga lang, pagka diniskartehan mo yan at anipis ng kalawang ang tangke na to, baka pagka nilihan mo ng liha, kasi nga inahabol mo yung pantay para mailubog mo ng maayos yung kanyang o-ring. Yun nga lang, pagka numipis na yung tangke, pag salpak mo ng fuel pump, maaaring lumubog dahil manipis na yung tangke. Manipis na nga to, ninipisan pa, lalong magkakaroon ng problema. Kaya dadaanin natin sa o-ring. Okay, mga sir, ito, nilihan natin kaso. Yan, nilihan na natin yan kaso hindi pa rin natin mapakinis. Kaya kapag nilihan mo pa ng nilihan yan, hanggang sa numipis na yung tangke, may posibilidad na sa susunod na pagpalit mo at kinalawang uli, dyan na masisira yung labi nito. Para yung sa naging video namin nakaraan, nasira dito. Kaya napakahirap talaga dito. Yan, ito, kikinisin mo pa to hanggang sa matanggal yung kalawang, hanggang sa numipis. Kaya babawasan natin ng konti yan para mailubog natin yung fuel pump. Okay, ito mga sir, bali pinahinang na natin kasi nung milihan natin tong pinakalabi nito. Nagkaroon na siya ng konting crack at may mga butas-butas na. Ngayon sakaling tatapalan lang natin ng epoxy, baka hindi rin tumagal kasi gasolina kasi yung part na ng tangke na to. Kaya hindi tatagal. Kaya mas maganda ito. Pinahinang natin hanggang dito. Yan, natanggal na yung kalawang. Pero dahil bagong hinang to, hahasain mo natin ng konti dito para may salpak natin ng maayos yung mismong fuel pump. Kasi pagka hindi aking ginawa yun, mahihirapan tayo baka pagsimulan ng linkage. Kaya pagka ganito na yung nangyari sa motor nyo at mas maganda, pahinang na pagka masyadong kalawang na. Ayan, kaya ngayon
anuin muna natin. Tapos salpak na natin. Pagod ka? Magpahinga ka. Pero huwag kang susuko ha. Ha? Napagod ka, magpahinga ka lang. Huwag kang susuko. Kaya mo yan. Kung may problema ka, suluhin mo ha. Huwag mo ko idadamay. Yan, nakinis na natin. Tapos lalagyan natin yung o-ring. Saka yung bagong natin. Itong fuel filter ni Airblade saka si Click, magkaiba po yung mga sala. Mas mahaba kasi yung nandito niya. Kasi palalim yung nandito. Pero kung gusto mo naman na mura lang yung fuel filter na bibilin mo, palitan mo na lang pang Click na. Kaso nga lang, magkakatalo yan dito. Ililis mo na lang. Tipid pa mahal kasi yung filter ni Airblade. Ngayon magkano presyo ngayon? 1214. Ngayon? Oh. Ano lang? Kahit pa paano, sinilip ko pa Kaya dapat sulitin mo na talaga. Yan, malalim yung niya. Kaya ito yung pinagkaiba nila. Yan, meron siyang kuntil. Yan. Parehas, may kuntil. Para masama makatin yan. Ito lang naman yung komedyante ko eh. Ito. Okay, yan. Tapos kapag nilagay niyo yung fuel pump, lalagyan niyo po ng grasa yan dito. Para hindi kalawangin yung pinakalabi niya. Kasi sa ibabaw hindi nakakalawangin dahil na hinang na. Yan, salpak na natin. Tapos ikot mo dyan. Yeah. Mas madali na ipasok yan kasi nakatanggal na yung fuel tank nya. Pero kapag nakalagay pa dun sa chassis, medyo mahirap pa. Yo, tapos ito din. Yan. Pwede mo na. Hindi na natin. Medyo may kahirapan din yan. Yan. Dapat yung flat dito mga sir. Makikita nyo naman yan pagka nag-flat na siya. Yan ang natuto eh. Apat na sa bumangga nun eh. Pang-apat, nagbayad ko pa sa tayo. Yan, binabalik na natin. Mas madali pong maglagay nito mga sir kapag hindi siya kalawang. Pero kapag kalawang, ayan na po, napakahirap ilagay po yan mga sir. Kahit anong gawin, ang hirap. Depende na lang siguro sa diskarte. Pero natry ko na, napakahirap pagkalawang. Kaya dapat pag ganun, sobrang kalawang na, ganito na rin yung ipagawa nyo mga sir. At least safe na yung tangke ninyo. Tapos yan, lalagyan din natin ng langis yan doon sa gilid-gilid nya. Lagyan natin ng langis dito sa may labi-labi nya. Kasi ito mga sir, di naman ito kita dahil natakpan naman to. Okay, yan, ilalagay na natin. Tapos balik na natin yung kanyang mga clearings dahil umaandar na po yan. Second option na lang tayo dun sa paggawa doon sa may fuel tank nya dahil sobrang kalawang na. Okay, balik mo natin mga sir para hindi umaba yung video natin. Basta payo ko lang kapag kinalawang na yung nyo,
mas mainam na ipagawa na natin na tulad nito mga sir, para hindi na tayo maaabala. Ito na mga sir, ibalik na natin yung lahat ng mga flarings ni Airblade. Okay, dahil nagtanggal tayo ng gasolina, 3 beses natin i-on and off para makahigop si fuel pump papuntang injector. Ayan, maandar na. Dahil nga hindi gumanda yung kanyang hindi maganda yung minor niya, magsi-self adjust tayo ng minor niya. Kasi parang si click lang din ito mga sir. Ayan, nakakapit na. Ayan. Dito mga sir, dapat hindi mababa yung minor. Dapat may katamtamang taas. Ano, okay na? Yung stop niya, bakit minsan tagal doon? Tagal gumana. Oo. Minsan kasi mababa minor. Tapos? Pag mababa minor, talaga matagal gumana yan. Okay. At kapag may problema, tuwad ang wiring mo, hindi talaga gana. Ayan, okay na, maandar na. Kasama na yun.